O eto, pakinggan ho natin yung usapan o kwentuhan ho ni nitong dalawa na si Haydarian at si Sher. Rally bang tawag dyan? Yung sample lang ba? Pakinggan ho natin mga bossing chipamo, sir ha. Yung mga rally daw po nila nung mga DDS ay Ghost rally bang tawag dyan? ghost rally na lang ang tawag sa inyo. Bakit no? Biruin mo naman. Yung rally ninyo diyan sa Forbes Park, iilan? 100. Tapos ang nangyari, umulan. Sabi nyo, aaraw-arawin nyo yung Forbes Park. Lulusubin nyo, papasukin nyo yung loob, di ba? Ngayon, wala na. Asa na yun? May 100 pumunta. Umulan. Nagsiuwian na yung iba, 50 na. Ulan lang pala ang kalaban ninyo, uwian na, tapos na yung rally ninyo. Kaya tinatawag kayo ngayon na ghost rally. Ano po natunghayan nyo doon sa rally nila? Yung sample lang ba nagpakita? Purong vlogger na matatandang nakita ko dyan. Nakmantina pa naman yan. May pasariling interest pa pala yung pagpunta, no? Para mag-vlog lang, para may, kasi monetize yung YouTube o yung kanilang Facebook. Kaya pumunta doon. Di po ba? Wala yung talagang totoong mga sasabihin nila, kami ay lumalaban. Si Kiko Barsaga nga ilang minuto lang kung pumunta. Kakarampot. Tapos tinanong ng reporter, ano po ba pinaglalaban natin? Ano ang masasabi nyo sa Pangulo? Meow, meow. Aminin nyo na, wala kayong pinaglalaban talaga. At paubos na ng paubos. Bakit to? Biruin mo. Sila nag-aaway Sila nagsasabihan ng mga masasakit na salita Yung mga vlogger nga ni Sharon na pumunta doon sa Netherlands, inaaway yung mga supporter ni dating Pangulong Duterte pagdating ho doon. Lechon naman yata yung pinag-aawayan. Yung dati humba, ngayon lechon naman. Kay Barzaga sa Forbes. Ano nangyari doon, Sir Ronald? What was that all about? Si Sir Ronald, Well, ang tingin ko para bahagi yun ng kanilang first phase. mukhang Sir Ronald Llamas, mukhang hindi na masusundan. Yung first phase na yun. First phase pa lang wala na Sa tatapwe isandaan lang ang pumunta Tapos mga vlogger pa, matatanda pa daw Wala na, hindi na masusundan yun. Dahil nakita nila yung kanilang attempt to bring down the Marcos government noong September 21. Wala. Yung September 21 naman na yun, mga kababayan, kaya naman po madaming sumama dyan Pilipino dahil mga bossing, ang sigaw, para sa korupsyon. Laban sa korupsyon, Sabi nga nung iba, kapag ikaw pumunta ka dito at sumigaw ka ng bring him home, kakaltukan ka namin. Tatamaan ka sa amin. Ngayon yung mga DDS, ang ginawa nila, naki-epal na lang Nakisali. Samahan natin yun. Sumali tayo dun. Haluan natin yun. Tapos tayo mag-bring him home tayo. Para magmuka na sangkatutak at napakarami natin. Di ba? Ganun lang ang ginawa niya mga yan, mga bossing. Pero hindi po yun talagang anti-government o anti-Bongbong Marcos. Nag-fizzle out. So, ang plano yata nila doon ay isang big bang. So, ngayon, ang plano nila, build up, several phases. Itong phase na ito, yung mga build up nila, punitive, targeted, icons of corruption. Tuloy. Dali lang. Ang problema, parang back to the drawing board dahil yung una nilang attempt, si Barsaga pumunta sa wala. Maling gate. Tapos walang pagkakaisa Ganun kanya-kanya silang mga alam ko nando si Models of Manila, yung kumpare natin kasi inaanak niyan yung anak ko si Mark Gamboa. Nandoon. Ano sabi kay Lucky ko? Kapag sinugod niya yung loob na yan, malamang bariling kayo ng mga security niyan kapag yung guguluhin ninyo yung kanilang mga bossing. Tapos ito pa mga kababayan. Yung mga sinambit ni Kiko Barsaga nitong mga nakarang araw na foul na kung isa ako sa nakatira doon sa Forbes Park.
Tapos sinabihan ako o sinabihan tayo na yung mga magnanakaw ay kumbaga itinatago yung mga kapwa nila magnanakaw or ano ba mismong sabi niya doon? Ito sabi niya doon is yung Forbes Park daw, the Forbes Park Homeowner Association has not made any statement regarding daw sa property ni Romualdez at Saldico within their subdivision. Tibbs! O mga magnanakaw, pinoprotektahan ang kapwa nila magnanakaw. Pero yung pag narinig mo kay Kiko Barsaga yun, tapos ikaw nakatira ka sa loob ng Forbes Park, di ibig sabihin kasama ka doon sa sinasabihan niya na magnanakaw ka din. O, di ba? Gate. Pumunta siya sa Dasmariñas Gate. Iba yung Dasmariñas Gate. Ano lang yan? Walang pagkakaano eh. Walang tamang organisa eh. Pero ang tingin ko dyan, mga bossing, sinadya niya yan. No? Nasa iba pumunta. Bakit to? Kasi si John Vic nakaabang eh. Nakaabang si John Vic doon sa isang gate na dapat pupuntahan eh. Kaya nga ho, di ba pausog-usog sila, umaga pa lang, nandoon na si Kiko Barsaga. Nagpa-picture pa nga ho na nakaupo sa gitna na hindi siya pinapapasok sa sa Forbes Park eh. Oh, siguro nakita niya walang tao ah. Sige, mamaya na lang gabi. Pausog ng pausog. So ngayon naman no, dahil usog ng usog mga bossing, minamatyaga si John Vic. Ako, sige, alas 10 na lang kami pupunta. Siguro iniisip niya na uuwi agad si John Vic, di ba? Uuwi si John Vic. Ay, ayun ang ginawa niya. O sige, ganito, ganyan, ayos. No? Nandun pa. O sige, alas 11 na lang. Umusog ng umusugo sa takot, mga kababayan. Doon sa Forbes Gate. So nandun siya mag-isa. Tapos yung isang platitong mali ng mga DDS, mga 30 of them. Grabe naman kayo magsalita ng isang platitong mani ng mga DDS. Hindi, mabibilang nyo ho talaga sa mga daliri nyo yung mga umatid na mga DDS. Totoo, isang platitong mani. 25, nandun sa Forbes. Sir Ronald, mas maraming pulis kaysa dumaan na ralista. Medyo umuwi siya ng malungkot. Siguro. Tapos sasabihin ni Kiko Barsaga na nagtagumpay ako, ganito, ganyan, ayos, natakot natin si John Vic Remulla, hindi daw lumabas si John Vic. Si John Vic nga yun nandun eh. Hindi niyo napapansin mga DDS? Kinukupal na lang kayo ni Kiko Barsaga? Kung ano-ano na lang ang sinasabi sa inyo ni Kiko Barsaga. Although alam niyo nag-aantay si John Vic sa kanya doon sa Forbes Park. Tapos ang sasabihin sa inyo, hindi lumabas daw si Remulla. Di loko, may topak kayo naman, tanggap kayo ng tanggap.